Chapter 6. Hawak-hawak ni Michelle ang bagong silang nitong anak na si Kyle. Ang gwapo nito at talagang may pinagmanahan. Ang tangos ng ilong at ang kinang ng mga mata nakatulag lang kay Brandon. Pakiwari niya maraming titili dito kapag lumaki. Huwag naman sana. If you are tired, just call me. Ani Brandon na nakaupo lamang sa sofa habang busy sa pagsiselfone. Hindi naman siya pagod dahil 3 araw pa lang naman ang anak niya. Simula nang mailabas niya to sa kanyang sinapupunan. Hindi pa to mapikat. Siya na talaga ang pinakamasayang ina sa buong mundo. Hindi ako mapapagod dahil anak ko to. Mapagod man ako o hindi, kakargahin ko pa rin ang anak natin. Diba baby Kyle? Tinignan niya ang anak na nakapikit lang. Alam niyang hindi to sasagot pero nagawa niya pa rin magtanong. Nakapikit to habang nakangiti. Napaka-cute. Parang ang sarap dagdagaan. Maya-maya pa irinig niyang sabi ni Brandon na kinagulat niya. Kagad niyang sinipa ang paa nito dahil sa kamanyakan. Kapapanganak pa nga lang niya, gusto na kagad ng isa pa. Ayaw niya muna. Focus muna siya kay Kyle at sa anak nila na si Chris. Ang bastos mo talagang lalaki ka. Inisasabi niya. I'm just kidding darling. Nakangiting na si Brandon na sinamaan lang niya ng tingin. Umagang umaga sinisira ang masayang umaga niya. Di na bale, mahal naman niya to. Che, before I forgot, kailan ba tayo magpapakasal? Halos mag-iisang taon na tayo magkasama but we're not married. Tumayo to sa harap niya. Dahil matangkad si Brandon saktong nakatapat ang bibig nito sa mukha niya. I want you to be my wife forever, Michelle. Gusto ko ipagpatuloy natin ang pagbuo ng pamilya na kasalta tayo. I love you, Michelle, so much. Mahinahong bigkas nito. Hindi niya mapigilang mapalunok dahil amoy niya ang mabango nitong hininga. Amoy mint, ang sarap talagang halikan ng labi nito. Ang bango-bango ng bibig. Hindi mo na siya umimik. Tinas niya ang tingin dito at nakita niyang medyo may kahabaan itong balbas. Naalala niya pa nga ang ilang buwan na nung huli niyang inahit ang balbas ni Brandon. Mas gwapo kasi ito kapag hindi mahaba ang balbas. Yung mas maganda ay malilit lang na sarap igapang sa balat dahil sa nakakakiliti. I love you too, Brandon. Huwag muna nating isipin ng kasal. Oo, gusto ko ng kasal pero pwede namang saka na yan. Alam ko namang tayo pa rin sa isa't isa. Nginitan lang naman siya nito at mabilis sa hinuli ang labi niya at masuyong hinalikan. Ilang segundo ang lumipas ito na rin ang kusang nakiwalay. Ay nung na tayo sa isa't isa, I love you more, Michelle. Gusto ko pa talaga ng baby. Baby girl naman sana. Nakatingin ito sa kanya ng nakakaloko at kalalaking tao. Akala mo kung lumandi, parang isang babae. Bago ka muna lumandi, ahitan ko muna ang balbas mo. Ang haba na kaya? Anya dito kaya't ang kamay nito'y umangat at hinuwakan ng ibabang mukha at napupuno na yun ng medyo may kahaba ang mga balbas. Oo nga pala, para na ako matandang gurang nito. So what do you mean? Sabay tayong maliligo? Kapag kasi inahita niya to ay yung diretso na sa pagliligo. Ano pa nga ba? Ayaw mo? No, gusto ko nga eh. Tara na. Excited na naman itong si Brandon dahil muli na naman sila magsasabay sa pagliligo. Teka lang, umuna ka muna, isama mo na rin si Kyle at para makatulong na siya. May titingnan lang ako sa labas. Fine. Nagmamadaling kinuha nitong anak sa bisig niya. I will wait for your coming, darling. Ngiti lang na sinagot niya kaya kaagad na tumaas na si Brandon patungo sa kanilang kwarto. Gusto niyang lumabas para tingnan ng anak na si Chris at nasa labas ito at inaalagaan ng maid. Naglakad na siya palabas ng bahay at nakita niyang masayang anak habang nilalaro ng maid. Nakangiti siyang lumapit dito. Chris! Tawag niya sa pangalan ng anak. Mama? Bigla siya nagulat dahil sa sinabi nito. Tama ba siya ng pagkakarinig? Nagsasalita ng anak niya. Tinuturuan lang niya to dati pero ngayon nakakapagsalita na. At etong bumuo ng araw niya. Sobrang saya niya. Kagad niya kinuha to sa kunat masayang kinarga at hinalik-halikan sa liig. Ma'am, anak niyo po si Chris? Maya-maya pa'y tanong ng maid sa kanya. Hindi na siya pwedeng magsinungaling dahil narinig na nito ang sinabi ng anak niya na mama. Oo. Sana wag mong sasabihin to kahit kanino ha. Pinagkakatiwalaan kita.
Sige po ma'am, pero bakit po kapatid ang... Huwag mo nang alamin pa. Magala mo na kay ni Chris sa labas para mapresko na siya. Lumabas muna kayo. Sabi niya. Talaga po? Oo nga pala, ano nga ulit pangalan mo? Maria po ma'am. Sige Maria, ilabas mo na muna si Chris at magkala kayo. Ibinigay niyang anak kay Maria. Papasok na ako at naghihintay na ang sermo sa akin eh. Sige po. Nang marinig niyang tugon niyon ay dali-dali siyang tumalikod at pumasok sa bahay. Umakyat na siya sa ikalawang palapag. Pagkabukas pa lang ng kwarto ay bumungad na ang anak niya na nakahiga sa kama habang nakakawag ang kamay at paa. Nilapitan niya to. Hi Kyle. Hinilikan niya ito sa noo. Tumayo na siya at takman tutungo na sa banyo nang marinig niyang pagbukas ng shower at rinig na rinig ang paglagaslas ng tubig. Naglakad na siya at binuksan ang pinto ng banyo at nakita niya si Brandon na nakahubad-hubad habang nakatalikod. Kita niya naglalakihan itong puwet at bakit ganun? Attract na attract siya sa kanya. Parang mas malaki pa yun kumpara sa kanya. Pumasok siya. Brandon? Sigaw niya. Yes darling? Tanong nito sabay harap sa kanya. Medyo napa-atras siya ng konti dahil nagulat. Ang kinis kasi na mukha nito at hindi na talaga siya nintay pa para ahitan niya. Ang mga mata niya ay biglang bumaba sa collarbone nito. Mapapamura ka na lang dahil sa ganda. Bumaba muli ang mga mata niya at nakatuon iyon sa mga nag-uumbukang abs nito. Nakakawet kumbaga. Ang malaki namang dede ni Brandon na parang nakakapaglaway. Bakit sobrang hot nito? Muli na lamang bumaba ang mga mata niya sa isang bagay na nakatuon iyon. Sa isang bagay na alam niyang pagmamay-ari ni Brandon. Napalunok siya ng laway. Oh darling, baka matunaw yan. At bumalik siya sa realidad na bigla itong magsalita. Nasa harap na pala niya at takman tatalikod siya na bigla siya nitong hinilat walang pasabing hinalikan. Naramdaman pa niya ito at napasunod na lang siya sa halik nito. Sa halik na puno ng pagmamahal. Samantala, anong gusto mong syrup? Chocolate o honey? Tanong ni Michelle kay Brandon. Nakatalikod siya rito habang katapat naman niya ang dalawang syrup. Ayoko niyan, I want your egg. Nalaki ang mga mata niya dahil sa sinabi nito. Hinarap niya to sabay sinamaan ng tingin. Gusto niyang batuin to ng kawali. Bastos ka talaga. Inis na wika niya. I'm just kidding. Eh di wow, kidding mong mukha mo. Ano nga? Medyo pagalit na niyang tanong. Nang marinig ang sagot nito ay tumalikod siya sabay kuha ng honey syrup at nagmamadaling nagpatiuna papalapit sa lamesa. Siyempre kunwari nagtatampo siya. Eto na, pabagsak niyang inilapag ang honey sa harap ng plato na may lamang pancake. Eh bakit parang galit ka? Tanong nito sa kanya sabay kuha ng syrup. Binuksan at tiligyan ng pancake. Hindi siya umimik. Nakatitig lang siya sa plato at kung paano dumaostos pababa ang syrup sa mga pancake. Bakit parang ang dami naman yata niyan? Nakita niyang halos ubusin na nito ang laman ng 500 ml na honey at halos 1/4 na ang inilalagay nito. Ano bang gusto nitong mangyari? Mamatay ng dahil sa UTI? Para sweet? Natatawang sagot nito naman sa kanya sabay baba ng honey sa lamesa. Napailing na lang siya dahil sa sinabi nito. Para sweet ba o para mamatay na sila? Ako munang kakain. Akmang kukunin niya ang nag-iisang tinidor na nakapatong sa lamesa na biglang kunin iyon ni Brandon. Ako ang magpapakain sa'yo. Sabi ni Brandon habang nakatuon sa pancake na hinahati gamit ang tinidor. Eh di ikaw na. Bakit pa kasi sa dami ng tinidor ay iisa lang ang nasa hapag? Wala na naman siyang nagawa dahil request yun nito na isa lang ang gagamitin nilang tinidor. Wala tong pake kung maghaluman ang laway nila. Masarap naman eh. Say Ngumanga to habang ang kutsara ay nasa harap ng bibig niya. Ngumamang nga naman siya at mabilis ay sinubo nito ang pancake na nasa tinidor. Yummy? Kasing yummy ko ba darling? Oo, nakakainis ka. Narinig niya ang paghalakak nito kaya muli na naman niyang sinaban ito ng tingin. Isa pa at baka masuntok na niya to. Sorry na, ito naman ang bilis magtampo. Mabait naman si Brandon. Tumayo at tumungo sa pwesto niya at ngayon ay nasa gilid na niya to. Bakit ka naman nandito? Balik ka na nga sa pwesto mo. I'm here because I want to... Sabing balik? Sigaw niya. Fine. Kibit balik at na bumalik na sa pwesto. Huwag mo nga akong kakausapin.
Saad niya na kinagulat nito. But why? Tanungin mo kaya ang sarili mo, napakabastos mong lalaki ka, sana hindi na magmana sa iyo ang anak mo. Sorry na nga sorry, I'm just kidding. Ewan ko sa'yo. Tumayo na siya takman lalabasan ng pinto na bigla itong magbukas at pumasok ang yayang pawis na pawis at hingal na hingal. Naghahangos ito. Bakit naman kaya't anong nangyari? Ma'am? Patuloy pa rin sa paghingal ang yaya. Ito yung yaya na nag-aalaga kay Chris. Bakit ba ganito to? Di niya tuloy maiwasang kabahan. Sana naman walang nangyaring masama. Si Chris po, nadukot. Nagulat siya at parang tumigil ang mundo niya. Kasabay naman noon ang pagpatak ng kanyang luha. Nasaan ang anak niya? Sino tumukod dito? Kagad niyang nilapitan nito at hinawakan na magkabilang balikat. Sinong kumuha sa anak ko? Mangyak-nyak ng tanong. Hindi ko po kilala ma'am, basta na lang po kinuha sa akin. Natatakot nga po ako dahil tinutukan po nila ako ng baril. Sorry po ma'am, sorry po talaga. Hayop? Kung sino man ang hayop at dumukot sa anak niya, walang puso. Walang isip dahil ang innocent at walang muwang na batang dinukot ng kung sino man ang mga yun. Hindi ito maaari. Hindi maaari. Let's go darling, we need to go in the police station to tell this. Wala na siya nagawa pa nang bigla siyang hilahin ni Brandon palabas at napasundan lang siya rito. Kung nasa naman ang anak niya ngayon ay sana'y mabuti ito na hindi sinasaktan dahil batang-bata pa iyon. May mga tanong naman ang lumilipad sa kanyang isipan. Bakit tinukot si Chris? Anong dahilan para ito'y dukutin? Hindi kaya kakatayin ito at ibibenta ang mga laman loob? Hindi yun maaari, hindi. Nasaan ang bata? Samantala, nasaan ang bata? Nasa Banffo, ma'am. Good, you did a great job again. Ito palang maaga kong paponos. Inabot ni Kim ang isang sobre kay Albert. Maraming salamat po dito, Ma'am Kim, at malaking tulong po ito sa pamilya namin. Make sure na hindi niya ako tatalikuran dahil once na magtagal kayo sa akin at magkakaroon kayo ng malaking bonus basta't gagawin niya mga sinasabi't gusto ko. I will make you all happy. Gaganda ang buhay niya sa kamay ko. By the way, bring that child here. Masusunod po. Nagmadaling tumalikod sa Albert at mabilis sa lumabas ang pinto. Na makita ni Kim na wala na ang tauhan niya ay humarap na siya kay Pamela na nakaupo pa rin. Habang may busal sa bibig, nilapitan niya iyon at nanditiring tinanggal ang telang nasa bibig nito. Ew, ilang araw ka nang toothbrush, nakakadiri. Maarte niyang saad. Bakit hindi mo ginawa ang sinabi mo sa akin? Ang sabi mo, papakawalan mo ako kapag nasabi ko na ang lahat. Bakit hindi pa? Dama niya na ang boses ito ng pagkadismaya. Ngumisi naman siya. Anong akala mo sa akin, stupida, na basta na lang susunod sa gusto ng aking bihag? Duh! Maarte naman niyang sabi. Kita niya nagdedemon yung mga mata nito at kulang na lang lagyan ng contact lens sa kulay pula para maging demonyo. Hayop ka talaga! Sigaw nito. Kulit-kulit mo talagang babae. Oo nga, hayop ako. Tumalikod siya at lumapit sa isang lamesa at doon ay kinuha ang kape. Kape na bagong kululang. Muli siyang humarap dito na may nakakalokong ngiti. Ang mukha naman ni Pamela ay hindi maipagkait na natatakot. Matakot ka na nga dahil ibubuhos niya ang kape. Anong gagawin mo riyan? Natatakot na tanong nito. Humalakak lang siya sabay-sabay ng kape sa mukha nito pababa sa katawan. Malakas na napahayaw si Pamela at dumagundong ang masakit na sigaw nito sa loob ng kwarto. Tumawa naman siya na parang demonyo. Papahirapan pa kita, Pamela. Ang babaeng nakipagkaibigan sa isang sawa at plastic. Bye, my dear friend. Kumubay pa siya nang nasa pinto na siya. Hayop ka talaga. Hindi niya nagawa pang sumagot at nilak ng pinto sabay mabilis na umalis. Samantala, kawawang bata. Pinanlakihan ng mata ni Kim ang bata habang bitbit niya na naging dahilan ng pag-atungal nito. Tumigil ka! Sigaw niya. Ang mga laway niya ay tumalsik sa mukha ng kawawang bata. Pero hindi pa rin ito tumigil. Dahil sa sobrang inis ay binaba niya to sa kama at pinalo-palo ang puwet. Imbes na tumigil ay umungatungal lang to nang umatungal pa. Sabing tigil! Sigaw niyang muli. Nababaliw na siya ng mga oras na iyon. Baliw na siya at sobrang obsessed na siya kay Brandon. Maging psycho man siya, basta't makapiling lang niya si Brandon. Ginagawa niya to para makuha si Brandon.
Oo, na-depress ito nang dahil sa kanya. Di niya ba alam na nagustuhan niya ang kambal nito na si Landon kaya ayun, nagkaroon sila ng tamaan at hanggang sa naging sila na, walang alam si Brandon na kanyang nobyo. Sa sobrang mga obsessed ni Landon, inilayo siya nito kay Brandon kaya napasunod na lang siya. Kasabay naman noon ang pakikipag-break niya kay Brandon. Ngayon naman, sila pa rin ni Landon. Pero ang totoo, ang gusto niya itong iwan. Wala na siyang nararamdamang pagmamahal dito kaya gagawin niya ang lahat para muling mapasa kanya si Brandon. Kung wala nga lang ang Michelle na yun baka mapapadali pa ang pag-angkin niya eh. Hindi masyado rin tong palabang babae. Walang tigla umiiyak ang bata kaya naman umisip siya ng paraan at ito ay palabasin ng bata sa loob ng kwarto. Dahil nasa labas lang si Albert ay agad niya tong tinawagan. Albert! Bumukas ang pinto. Bakit po ma'am? Ilabas mo nga muna ang batang to. Nainis na ako't baka kung ano pang magawa ko riyan. Ilabas mo na. Sigaw niya na kaagad nitong tinanguan. Mabilis itong kinuha ang bata at mabilis ting lumabas. Inisang mo po siya sa kamay, sabay dampot ng cellphone at dinaya lang numero ni Landon. Gusto na niyang sabihin na makikipag-break na siya. Hello? Kagad itong sumagot ng makila ilang ring na. Break na tayo Landon. Diretsahan niyang sabi. Break? Are you sure? Tila naguguluhan pa to. I'm pretty sure. Maring sabi niya. Okay, that's okay. You know, the truth is matagal ko nang hinihintay na sabihin mo yung mga salitang yan. I'm so happy because you already did that. Hayop ka talaga. Sigaw niya at mabilis sa binaba ang cellphone sa kama. Bumugo siya ng hangin sa bibig at maya-maya pa tumunog ang cellphone niya kaya muli niya yung tinampot. Doon ay may isang text na kaagad niyang tiningnan. Nagulat siya. Isang litrato na galing kay Landon. Napakamanyak ng lalaking yun. Sinendan siya nito ng mga hubong katawan at naroon si Landon habang nasa gitna ng dalawang babae. Muli niyang binaba ang cellphone sabay tayo at lumapit sa salaming nakasabit. Tiningnan niya ang sariling refleksyon. Konting kembot na lang Kim at mapapasayo na siya. Humalakhak siya na animiwala ng bukas. Samantala, here, ibinato ni Landon ang lilibuhing pera sa kama kung saan nakahiga ang dalawang babae. Maraming salamat dito Sir Landon, sabi ng isa. I hope na may susunod pa sa uulitin, sabi pa ng isa pa. Ngumiti na lang siya habang nagsusot ng pantalon. He enjoyed that day at halos mabaliw na siya dahil sa dalawa. Sure, I saw your performances and I love that. We will do that again, but soon. Nang maisuot ng t-shirt ang tumalikod na siya at narinig niya pa ang paalam ng dalawa, na hindi na lang niya nakuhang sumagot at nagpatuloy sa paglalakad sa hallway. We did our best ma'am kaya wag po kayo mag-alala dahil mahahanap namin ng anak ninyo. Just wait for the investigations. Sad naman ng polis kay Michelle. Hindi matinag ang puso niya dahil sa lubos sa pag-aalala. Paano kung may masamang mangyari kay Chris? Paano kung sinasaktan na yun ng walang hiyang dumukot dito? Paano kung patayin to? Hindi to maaari. Bakit naman ang tagal? Medyo may kainisan niyang tanong. Inimbestigan pa po kung saan nadukot ang anak ninyo pati wala pa naman pong 24 hours na nawawala. Kaya hindi po consider na nawawala. As soon as possible, malalaman din po natin kung dinukot man siya. Ang magagawa lang po natin isang ngayon ay magdasal na sana ligtas ang anak ninyo. Ano ba klaseng investigasyon ang gagawin? Ano ba klaseng mga pulis nito? Hihintayin pa ba nilang maging isang araw ang nawawala ang anak niya bago hanapin? Mga walang kwenta. Anak ko ang nawawala? Pasigaw niyang saad. Anak ko ang nasa panganib at anak ko ang nasa masasamang loob. Di ba sapat yun para hanapin niyo? Ano kayong klaseng pulis? Galit na galit siya at kulang na nga lang baka mahampas niya na to ng upuan. Pasensya na po talaga, yan lamang po ang may bibigay namin impormasyon. Diyos ko naman. Napaluhan na lang siya sabay napayuko na lang. Di niya talaga alam kung anong gagawin kapag nasa kapahamakan ng anak niya. Buhay ng anak niya ang nakasalalay dito. Buhay ng anak niya. Sir? Napaangat siya nang makarinig ng isang tinig at nakita niya ang isang pulis na pumasok. Yes, De La Cruz. Tanong ng pulis sa kausap lang niya. Minatagpuan pong patay na bata sa ilog kanina. Nang marinig ang salitang bata ay umugong agad ang pangalan ni Chris at napatayo siya mula sa kinaupuan at nilapitan ng pulis sa si De La Cruz. Hinarap niya to. Bata? Malungkot na tanong niya. Tawagin mo ang mga backup De La Cruz at ngayon din pupunta tayo sa ilog na yon.
Narinig niyang tinig ng pulis na nasa likuran lamang niya. Yes sir. Umalis na ang pulis, hindi man lang siya sinagot kahit dali-dali siyang hinarap ang pulis na kausap kanina. Sasama ako. Sige po ma'am. Naglakad ang papalabas kaya sumunod na siya. Nagdasal pa siya na sana hindi yun si Chris. At kung si Chris ngayon baka mapatay niya ang may sala. Pero sana hindi. Hindi sana yun ang anak niya. Walang mangyayaring masama kung mananalig siya sa may kapal. At sana naman tulungan siya dahil ngayon na lang ulit siya nagdasal.